Yan, good day everyone. Today, papakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng kalendaryo dahil ito po ay patok na negosyo ngayong December. So, simulan po natin ito. Ito po yung tapos ng kalendaryo na pinapagawa po sa amin ng Farmasya ni Doc. So, ganito po yung gagawin natin ngayon. So, meron po siyang cover page. Ito po, nasa taas. At ito naman po yung mga pages ng calendar from January to December. So si Farmasya ni Doc, nag-decide po sila na half lang po ng A4 na size ang kanilang gustong gamitin namin para sa kanilang cover page. Pero may mga customer naman po na gusto po nila ay whole page ng isang A4. So maging ganito po siya kalaki. This time, dahil ang gusto ni Farmasya ni Doc ay kalahati lang. So, kalahati lang po ang print po namin. So, sisimulan po natin yan sa pagpiprint ng cover page. So, i-assume po natin na nakapag-print na po tayo ng cover page. So, ito po siya. Cover page po natin. So, kalahati po ito ng A4 na photo paper. Photo paper lang po ginagamit namin para medyo matipid at hindi po masyadong maging mahal ang costing natin at maibigay din po natin ng mura sa ating mga customer. So ito po yung photo paper na gamit namin. So naprintan na po siya at hinati ko na rin po siya sa gitna. So gagamitin po natin yan mamaya para maidugtong yung mga pages ng ating kalendaryo. So after po nito, ang cover page, magpiprint po tayo ng kanyang mga calendar pages from January to December. So meron po akong layout sa aking computer. Ito po siya. So meron po akong from January to December. Itong layout po nito ay wala po kayong mahanap online. Hindi po siya madaling hanapin. So gumawa po kami ng sarili namin na layout from January to December. Meron na rin po dyan yung mga holidays like yan po, Ninoy Aquino Day, National Heroes Day. Kompleto na po yan hanggang December. So itong layout po nito ay ibibigay po namin ng free sa lahat po ng mga nanonood sa aming YouTube channel. So yung link po ay nandyan lang po sa may description ng video na ito. Pwede nyo po siyang i-click at i-download. Nasa Google Drive lang po siya. At maaari nyo na po siyang gamitin. So ang gamit po namin dito ay A4 size na papel. So, nakadepende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. Pero sa amin po, nasanay na po kasi kami na calendar paper po talaga ginagamit namin. Yung tinatawag po na Book 40. Pwede nyo pong itanong yan sa mga nagbebenta ng school supplies or mga paper supplies. Ang gamit po namin ay Book 40 na papel. Pero kung okay lang naman po sa customer nyo, pwede na rin po ang A4 size na bond paper para po sa mga nagsisimula ng negosyo na ito. So, ayan po, ipiprint na po natin. Na po siya. So, ayan na po. Ito na po yung printer. I-assume po natin na nakapag-print na po tayo ng 12 pages from January to December. So, ito na po yung printed halimbawa para mas mapabilis po ang ating tutorial. Ayan, so, ang gagawin po natin ay next ay ibabind po natin yung ating metal slides dito sa ating cover page. So ayan po siya. Ito po yung cover page po natin. At ito naman po yung metal slides. Ito po yung metal slides. So sa description po ng video na ito, makikita nyo rin po kung saan po kayo makakabili ng metal slides. Actually, ang metal slides ito ay nagkakahalaga po siya ng around 2 to 3 pesos. Nakadepende po sa laki po niya. Nakadepende po sa haba, I should say. So, ito po yung metal slides. Ito po yung sinagsasabitan ng kalendaryo. So, ilalagay po natin yan dito sa taas. Ayan po. Ipakita ko po sa inyo paano gamitin yung pang-bind ng metal slides na ito.
Maging ganyan po itsura po niya pagkatapos mamaya. Okay? So, ilalagay na po natin yung metal slides. Ito po yung metal slides na tinatawag. So, ang size po niya ay 12 inches. Kasi po yung size ng papel po natin ay A4. So, A4 po ay almost 12 inches po yung haba po niya. Po, sakto po siya. At ito naman po yung ginagamit po namin na machine. Ito po ay isang manual po na pang press po, pang fold itong metal slides. So magandang metal slide. So pag ginagamit po itong machine na ito, manual lang po ito, ganyan lang po siya. So dito po ang position ng ating metal slides. Dikit po natin siya dito, gano'n. Meron po siyang awang. Actually, may awang po siya dito sa ilalim. Yan po, na pwedeng isingit niyo po yung metal slides dito sa loob. So, lalagay ko po siya. Yan po. So, naka-insert na po siya. Half lang po. Huwag niyo po i-insert ng buo. Kung hanggang saan lang po yung ano po niya, yung naka-fold na yan. Hanggang dyan lang din po yung i-insert po dito sa loob. So, basically, pabaliktad po kasi siya po yung nalagyan po natin ng metal slide. So, isusubo na po natin. Higit na lang po natin siya. Hawakan nyo po dyan. And then, hilahin na po natin itong pulley. Hilahin na po natin ito. So, hilahin ko na po siya. Okay. Okay. Ayan po. Kita nyo po, fold na po niya. Alright. So, pagka-fold. So, bitawan nyo po yan. So, ayan na po siya. So, nadikit na po natin yung metal slide. Yung metal slide yan po yung sabitan. Pag hilahin nyo po yan, po yun ibubuka. Para maisabit po natin yung calendar. Then later on, dahil tapos na po natin ito, ang next po natin ay lalagay na po natin yung mga print po natin na calendar pages kanina. So, ito na po yung calendar pages. Basically, maging ganyan na po itsura po niya mamaya. Okay po. So, ang next step po natin ay pagdidikitin na po natin yung mga printed na cover page ng ating kalendaryo. So, kanina po ay pinakita ko po sa inyo kung paano po ilagay yung mga metal slides. So, this time naman po, pagdidikitin na po natin ito tsaka yung mga print po natin ng mga pages. So, from January to December po ito. From January to December na page. Pagdidikitin na po natin. Ito po yung gamit po namin na long hand na staple machine. Actually, hindi po ubra dito yung mga usual na staple machine po natin. So, ang nire-recommend po namin ay ganito pong brand ng staple machine. So, ito po siya. Katulad po ng ginagamit ko ngayon. So, minout ko po siya dito para mas mapadali po yung pag-staple po natin. So, nakadepende po sa inyo kung saan po kayo komportable. Sa akin po, mas komportable po ako sa ganitong style ng pagbabind. Na meron po akong pinatong na makapal na papel. Another makapal na papel dito. At inilabas ko po yung plate po niya para mas madali pong kumapit. So, ito po yung pang-measure ng haba. So, dahil maliit lang po yung head po, yung cover page, yung kalendaryo po natin, ganyan lang po siya kahaba. Nandiyan po. So, testing niyo po muna kung hanggang saan ba. So, okay. So, makikita po ninyo na saktong-sakto lang po yung kakainin niya. Hindi po siya masyadong mataas, hindi rin po masyadong mababa. So, try na po natin. Nilagyan ko po ng marking dito sa kanan at sa kaliwa upang meron po akong guide kung saan ko po ilalapat
yung cover page ng kalendaryo po natin. So ito na po siya, yung kalendaryo. Itatapat ko po siya dito sa area na to. Okay, so make sure po na lapat kasi mahirap po magtanggal ng staples. Then didiinan na po natin siya. Gitna po ang unahin natin. Ayan po. So ayan, i-staple na po yung gitna. So next naman po natin ay yung isang gilid. So yun pa rin po yung marking natin, nakatapat para balance. Then didiinan ko po ulit. Okay. Dito po yung last. May marking po ulit sa may left side. Kita nyo po yan. Katapat siya. Then, dito lang ko po. Okay. Ayan po. Tapos na po yung ating isang calendar.